Noong araw na yon, may isang babaeng galit na galit. Sabi niya, ang kapal ng mukha mong pumunta sa tindahan ko para agawin ang negosyo ko. Pero ang sagot ng isa, kalmado lang. Gusto ko lang magtinda ng siopaw. Tinanong pa siya, tindahan mo ba ito? Pero hindi doon nagtapos. Kung lahat kayo ay bibili ng siopaw sa kanya, sino pa ang bibili ng siopaw ko? Isang matanda ang nakisali, mukhang alalang-alala. May nagsalita pa, ayos ka lang ba lolo? At may isang nagpakumbaba? Xiaomei nagtitinda siya sa kanto. Pero hindi niya hinarangan ang tindahan mo. Pero ang matanda, nagpatuloy. Ate Yao, mula nang magbukas si Xiaomei, may negosyo na siya. Ang dari-daring puntahan ang tindahan mo, anong negosyo pa ang gusto mong gawin? Sinubukan pa rin ng isa na gumawa ng mabuti. Pumunta ka sa tindahan ko para tumulong. Dahil lang ba sa araw na ito? Pero may sagot doon, may halong pasasalamat. Ate Yao, gusto ko pa rin magpasalamat sa iyo sa pagturo sa akin kung paano magnegosyo. May nanahimik? Sabay sabing, hindi mo na kailangang matutunan pa ang mga kakayahan ko dito. At sa dulo, ang bait mo naman. Sa kanya sinabi ang imbitasyon. Gawin na lang nating magkasama ang negosyong ito. Pero tumanggi si Ate Yao. Huwag mo akong sisisihin. Maya-maya, tinanong ni Xiaomei si Lolo, bakit hindi ka pumunta sa pwesto ko? Kahit nakaunti lang ang customer ko. Sumagot si Lolo, nagtitinda rin ng siopaw ang pamilya mo. Hindi ka ba natatakot na maagawan sila ng negosyo? Natatakot ako, aminado si Xiaomei. Pero mahirap ibenta ang siopaw ko. Sa totoo lang, malapit ko nang isara ang tindahan. Kaya inalok niya si Lolo, kung ayos lang sa'yo, pwede kang magbenta sa harap ng tindahan. Wala akong problema dun. Ayos lang sa akin, sagot ni Lolo. Unti-unti nagsimula ang bagong simula. Boss, gusto ko ng siopaw. Isang siopaw. 1 yuan? Pero may ibang nag-alok. Isang siopaw, 1 yuan. May nagsabi pa siopaw na may itlog. Kaya si Xiaomei nagtaka, Ate Yao, maliit lang ang binili ko, di ba? Pero nasaktan din siya, ayoko na. Maya-maya may bumalik. Lolo, gusto ko ng 2 siopaw. Sige, 2 yuan. Tuwang-tuwa ang mga tao. Ang sarap. Bibili uli ako, pero hindi natuwa si Ate Yao. Ate Yao, ang sama mo. Hindi ka nga makabenta ng maayos. Tapos nakipagtulungan ka pa kay Lolo para maagaw ang negosyo ko. Pero pinatulan siya. Huwag kang manghusga sa panlabas na anyo. Iba ako sa iyo. Tingnan mo ang suot mo. Kahit mawalan ako ng benta, ayos lang. Hindi mo naiintindihan, dagdag pa niya. Kung ako ikaw, isasara ko na ang tindahan hanggat maaga. Para kahit papaano, kumita pa rin ako. At dumami na ang tao. Ito yun. Mabango at masarap ang siopaw niya. Mas masarap kaysa sa tinda sa kanto. Manasa pa mana ng ninuno. Mas malaki kaysa sa iba. Lolo, bigyan mo kami ng 5 malalaking siopaw. Sige. May nagtanong pa, Ginoo, hindi ka ba kumakain ng atsara sa siopaw? Oh, naubos na ang atsara sa bahay. Bibili na rin ako. Sabi ni Lolo, may atsara at chili sauce. Maraming klase. Pili ka lang. Sunod-sunod na ang order. Boss, 3 siopaw. Ayan na naman, 5 siopaw. Isa lang ang gusto ko. Sabi ni Lolo, sige, 3 sa'yo. 5 sa iyo. 1 sa'yo. May nagsabi pa, siopaw na may soy milk. Masustansya at masarap. 1.5 yuan ang soy milk. Isa para sa akin. 2 tasa para sa akin. Hanggang sa sinabi ng isang matanda, hindi ko inaasahan na nahawakan ko ang Diyos ng kayamanan. Pero sabi ni Lolo, hindi para sa'yo yan. Para yan sa babaeng yon. Salamat boss, ang sagot. At sa huli, muling tinanong si Lolo, Ginoo, bakit hindi ka sa pwesto ko pumunta? Mas maganda ang lokasyon ko kaysa sa'yo? Ngunit sagot niya, hindi ako aalis. Kahit makalimot ako, hindi ko makakalimutan ang apoy sa puso ko. Dahil sa huli, hindi lokasyon, presyo, o dami ng customer ang sukatan ng tagumpay,